Hello guys! Welcome kayo dito sa aking video. So syempre, panibagong video, panibagong problem tayo. So dito pa rin tayo sa electrostatic, which is yung Coulomb law or yung Coulomb's law. Alright? Bago yan, basahin muna natin ang ating problem. So, sa problem, meron tayong 2 electrons in a vacuum experience a force of 2 times 10 raised to negative 15 Newton. How far are the 2 electrons? So, ang hinahanap niya kung gaano ba kalayo ang dalawang electrons mo. Electrons. Ayan. Ayan ang kanyang hinahanap. Okay? So, sa mga unang video natin, diniscuss natin yung formula na ito. Ito ay constant, which is ito, 9 times 10 raised to 9. And multiply by column 1, multiply by column 2 all over r squared. Itong r squared, ito yung ating distance. Alright? Sulat uli natin yung ating figure dito. So, ito yung dalawa mong charge, electron. So, meaning yan, negative yan. So, ang ating hinahanap ngayon ay yung distansya netong dalawa. Okay? Distance. Kadalasan, syempre, naka-SI tayo. So, ito dapat ay naka-meter. Okay? Mas malinaw? Then, dahil 2 electrons yung kanyang given dito, dapat alam din natin kung ano ang value ng electrons. So, ang value ng electron ay 1.602176462 times 10 raised to negative 19. So, mahaba siya kapag minemorize mo. So, meron tayong madaling solution dyan. Kailangan mo lang yung gamitan ng constant 23 sa ating mga calculator. Alright? Then, alam na natin yung value ng E or yung electrons. Dalawa yan. Meron tayong K. Ito yung ating constant. Then ngayon, i-substitute na natin sa formula na ito para makuha natin yung distance. Okay? I-rewrite natin itong part na to dito. E squared and R squared. So may given kang force. Ito yung ating force. Okay? 2 times 10 raised to negative 15 Newton. Okay? Then, yung ating constant value ng K, ito, 9 times 10 raised to 9. Then, yung ating E, instead na isulat natin itong buo na ito, mahaba or which is mahaba at mahirap i-memorize, gamitan lang natin ng constant 23 sa ating calculator. Okay? Constant 23. Then, ang ating hinahanap ngayon ay yung distance. Ito yung meter. So, R squared. Kadalasan, again, ulitin natin, kapag mga ganitong klaseng shape solve, matagal yan lumabas. Pero kung magaling ka naman mag-transpose ng mga formula, mag-derive ng mga formula, lipat mo yan doon, lipat mo yan dito, madali mo lang maisasolve itong ganitong klaseng problem. So, i-transpose lang natin itong r squared dito, ito naman dito. Okay? Para gawin yan, basic algebra tayo. Ito, i-multiply natin yan, i-divide natin yan sa 2 times 10 raised to negative 15. At ito naman, i-multiply natin sa r squared. So, cancel out yan. Dito siya mapupunta sa kabila. R squared. Okay? Then, ito, itong part na to, siya pa din yung ating numerator. Ulitin natin. Rewrite natin.
9. Ito yung constant. Yung constant, 23. Sa calculator yan ha, again. Then yung ating value na force ay 2 times 10 raised to negative 15. So, dahil meron kang square dito, kailangan mo siyang square root lahat itong value na to. Para ma-eliminate mo yung r squared dito. So, magiging, ano yan? R na lang yan. So, ano yung value ng ating r ngayon? Siyempre, kunin natin ang ating calculator. Square root of 9 times 10 raised to 9. Constant. Shift constant 23. 2 times 10 raised to negative 15. Again, sorry. Meron tayong wrong dito. Ito pala ay squared. Okay? So, dapat squared din yan. Right? Alright, ang ating answer ngayon ay 4, or yung exact value niya dito sa calculator ay 3.3987 times 10 raised to negative 7 meter. So, nasa na yung red natin? So, ayan ang value natin. So, approximately, or pag na-round up natin, 4, yan. So, ang value ng ating distance dito ay 4. 4 times 10 raised to negative 7 meter. Alright? Nakuha na natin ang value ng distansya ng dalawang electrons. Okay? By the way guys, kung nagustuhan nyo ang ating video at gusto nyo matuto ng mga simpleng mga word problem para sa mga ating exams, kung tayo nag-aaral sa schools, at kung tayo magbo-board exam, kailangan nating practicein itong mga to. Dahil madadali lang yan. So by the way guys, hanggang dito na muna ang ating video. Paalam, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hindi pa na-hit ang notification bell, pindutin mo na ang notification bell. So hanggang doon na muna. Bye-bye, paalam!